Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, samahan niyo ako as we will visit one of the most miraculous and most visited pilgrimage sites sa Pilipinas, ang Our Lady of Manaoag Church sa Pangasinan. Before pa tayo pumasok sa loob ng simbahan, makikita niyo agad na napakaraming tindahan dito sa paligid. Maraming nagbibenta ng mga rosary, candles, religious figurines ni Mama Mary, ni Jesus at iba pang mga religious souvenirs. Dito pa lang, mararamdaman mo na yung solemn at spiritual atmosphere. Nakakatuwa rin kasi marami talagang devotees from different parts of the country na bumibisita rito para magdasal at magpasalamat. So tara, pasok na tayo sa loob ng church. As you can see, ang ganda talaga ng architecture. Very solemn, classic at sacred. Habang pumapasok tayo, maririnig mo yung choir, yung tunog ng misa, at yung mga taong taimtim na nagdarasal. It's such a beautiful and peaceful place, perfect para mag-reflect at magdasal. Siyempre, we attended the Holy Mass. Ang sarap sa pakiramdam makasama sa mga devotees, lahat united in faith. Alam nyo ba, may miraculous story behind this church? According to history, noong early 1600s, isang farmer daw ang nakakita ng apparition ni Our Lady of the Rosary sa isang puno ng duhat. Mama Mary appeared holding the child Jesus at sinabi niya, "Build me a church here where my children can come to me." At mula noon, tinawag ang lugar na Manaoag from the word tawag or call. Kasi sabi nila, yung mga debotong tumatawag kay Mama Mary ng Manaoag ay pinakikinggan at tinutulungan niya. Kaya hanggang ngayon, marami ang nagpapatunay ng mga miracles na nangyayari after praying here. Healing, answered prayers, and protection. Alam niyo ba guys na isa pa sa mga kilalang himala ng Manaoag ay noong panahon ng mga digmaan. Sinubukan daw pasabugin ng mga kalaban ang simbahan pero hindi raw sumabog ang bomba. Kaya tinawag din itong Miraculous Church of Our Lady of Manaoag. Hanggang ngayon, ang imahe ni Mama Mary ay tinuturing na protector ng mga biyahero at ng may sakit. At marami na ring documented miracles mula sa kanya. Kaya talagang dinarayo siya sa mga tao mula sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at pati rin ng mga kababayan nating OFW kapag umuuwi ng bansa. At syempre, sa pinakagitna ng basilika, makikita natin ang miraculous image ni Our Lady of the Rosary of Manaoag. Ang rebulto daw na ito ay mahigit 400 taon na ang tanda. At ayon sa mga kwento, ito mismo ang imahe na nakita ng magsasaka noong 1600s sa kanyang vision. Ang image ni Mama Mary ay nakasuot ng napakagandang damit. May hawak na Santo Niño at nakatayo sa ulap na may mga anghel sa paligid. Ang ganda talaga, ramdam mo yung holiness ng lugar. Ang imahe ay nakalagay sa special chamber sa likod ng altar kung saan pwede kang pumila at personal na makalapit kay Mama Mary. Dito, libo-libong pilgrims araw-araw ang nagdadasal, humihingi ng tulong o nagpapasalamat. Marami sa kanila ang nagpapatotoo ng mga milagro, healing, protection sa biyahe at mga answered prayers.
Isa rin sa mga kilalang kwento ay noong panahon ng giyera, tinamaan ng bomba ang simbahan pero hindi sumabog. Ang bomba ay nahulog malapit sa altar pero nanatiling buo ang imahe ni Mama Mary. Kaya siya tinawag na Our Lady of Miraculous Protection. Hanggang ngayon, kung titignan mo ang imahe, parang nakatingin siya diretso sa'yo. Mapayapa, parang sinasabi, "Anak, huwag kang matakot, ako ang iyong ina." Pagkatapos ng misa, pumunta naman ako sa Candle Gallery na matatagpuan dito sa Courtyard Garden. Dito, pwede kang magsindi ng kandila habang nagdadasal o nagpapasalamat. May iba't ibang kulay ng kandila na may kanya-kanyang kahulugan para sa health, family, guidance, Thanksgiving at marami pang iba. Ang ganda ng ambience dito. Very peaceful, tahimik at makikita mo talaga ang faith ng mga tao habang nagsisindi sila ng kandila. Parang bawat liwanag ng kandila ay simbolo ng pag-asa. Sa gitna mismo ng Candle Gallery, makikita mo ang malaking rebulto ni Mama Mary. Nakatayo siya sa gitna, napapalibutan ng daan-daang sinding kandila. Kapag tumingin ka sa kanya, parang nararamdaman mo yung calm at comforting presence niya. Bawat kulay ng kandila may ibig sabihin. Ang white para sa peace and purity, red para sa love at strength, green para sa good health, yellow para sa guidance at enlightenment, at blue para sa protection. May area din dito guys na kung saan pinapabless ang mga sasakyan. May mga pari dito araw-araw na nagbe-bless ng cars, jeeps, motors, lahat para sa safe travel and protection sa daan. Ang dami talagang bumabiyahe dito para lang magpa-bless ng kanilang sasakyan kasi naniniwala silang malaking tulong ito para sa gabay ni Lord sa bawat biyahe. After ng mass, bumili ako nitong magnetic therapy bracelet. Ang sabi nila nakakatulong daw ito sa circulation at nakaka-relieve ng stress. Pero syempre, more than that, symbol din siya ng faith and protection. Meron din ditong nagbibenta ng mga maraming prutas. May mga bayabas, chikos, mangga, duhat, at marami pang iba. Pagtapos mong bumili at paglabas mo ng simbahan, makikita mo na agad yung mga bus na papunta sa Manila. So that's it for our faith trip here in Manawag, Pangasinan. Sana nag-enjoy kayo sa ating journey at na-feel nyo rin yung peace and faith na dala ng lugar na ito. So don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. See you on my next video. God bless everyone and bye-bye!